What's up, Gulaman? Alright, so panibagong video na naman at mag-a-update tayo ng kung ano-ano. Siyempre meron tayong top secret na unang-una nating i-discuss. Yan yung isang furniture, mahiwagang furniture dito sa ating house. Diba dapat meron kayo nito, at kung wala pa, di ba, dapat na kayong mag-craft nito. Ito yung mahiwagang storage, di ba? Kasi kung di nyo alam, last week natapos na yung Guild versus Guild Rentals. Nag-expired na siya, at kahit expired na siya, hindi nawala yung aking Guild versus Guild na enchantment voucher, di ba? Kailangan mo siyang ilagay dito sa storage na to. Paano ba yan kinacraft? Diba? Dito yan sa may adventure handbook at furniture. Ang pangalan ng kanyang furniture ay Cabinet Hidden Heart. Diba? Pwede mong itago dito yung mga tira mong points at ipambili ng iyong enchantment voucher para magamit mo next Guild versus Guild. Kaya lang, hindi pa tayo makakabili dahil wala pa tayong rentals. Yan. So after War of Imperium this week ay panigurado merong mga malalakas na player kaagad dahil meron silang enchantment for War of Crystal. Di ba? Yan. Kung i-check natin yung ating rentals, yan, nag-zero na yung aking coins at yung itong mga enchantment voucher. So next month or next season, kailangan mo tong bilhin yung mga natira mong coins pambili ng mga enchantment nito dahil magagamit mo to for next season, di ba? Sikreto lang yan ng mga guild, pero shinare ko na sa inyo kasi tingin ko next season ay marami ng guild ang makakaalam nitong secret na to. At isa pang syempre kailangan mong malaman kung nag-upgrade ba yung inyong guild, di ba? Dahil dito sa Refine Enhance meron na kaming ito, pangatlo na di ba? Pangatlo na yung mga refinement namin, pero dalawa pa lang yung na-upgrade ko. Dito hindi ko alam kung ilan yung refinement attack na binibigay niya, pero sa pangalawa plus 4 na siya kada level. Sa una ay plus 2. Yan, so ito yung mga kailangan mong bilhin pag nakakuha ka ng honor points. Yan, para lumakas-lakas naman kayo sa PvP, di ba? Makapatay kayo ng more than 40 kills. Yan, para hindi na kayo tawaging alt. Diba? Pag wala kayong kills, para kayong alt tinatawag kayong alts. Yan. So ano ba yung build ko for next Guild versus Guild? Ito yung mga equipment na dapat meron ka habang wala pang Guild versus Guild rentals, no? Unang-una, yung honor points. Ito yung gagamitin ko para sa damage reduction. At yung tail, nasa magic reduction naman. Tapos syempre, demi-human sa mouth. At yan rin sa back at saka face. Yan. Siyempre sa weapon, spearfish pike pa rin, no? Kahit hindi natin ma-reach yung 100% ignore defense, magiging mas mataas pa rin kasi yung damage ng spearfish pike kaysa sa ivory lance, no? Dahil yan sa refine attack, no? Kasi nga yung refine attack ng spearfish pike kasama doon yung magic attack at physical attack compared sa ivory lance. Yung ivory lance kasi physical attack lang yung refinement attack na binibigay nito. Yan. Tapos syempre isa pang mga dinagdag ko sa aking skill ay itong shield shield charge. Yan, dapat meron kayo yan pang stun. Maganda yan for 6v6, pero dahil guild versus guild hindi mo naman siya gaanong magagamit maliban na lang sa War of Crystal kasi sabog-sabog yung mga players doon. So maganda siyang gamitin yung shield charge kasi nga
yung knockback at saka yung stun. Yung knockback makakatulong siya pang push out doon sa pag-occupy natin ng mga mga tawag dyan, mga crystals. Tapos syempre nilagay ko na rin dito yung aking Matears leash para sa additional movement speed. Yan. Kasi importante yung movement speed, tulad ng lagi kong sinasabi sa game na to, malaking impact pag mas mabilis kang tumakbo. Hindi tumakbo para takasan yung kalaban, tumakbo para umatake. Yeah. Tapos syempre kung meron kang pambili nitong mid-guard goggles, pwede rin siyang gamitin, no? For guild versus guild, pansamantala. Pero I suggest wag mo na siyang bilhin, no? Kasi medyo mahal yung 10,000 honor points para dito, no? Mas maganda ibili mo na lang siya ng enhancing essence o kaya itong enhancing essence. Hintayin mong ma-upgrade yung inyong vending machine. Tapos syempre sa PvP kailangan mong gumamit ng precision stone at saka yung rapid alloy, diba? Pampalakas yan ng iyong damage. At saka yung mga nabibili dito sa Black Cafe, no? Kung wala kang Zenny, gamitin mo tong mga points na to na crystal, ano tawag dyan? Silver balls. Yan. Yung mango waffle, diba? Para sa damage reduction. Yan. Tapos syempre yung iba pa dyan, mga damage or mga pots na pwede mong gamitin, di ba? Basahin nyo na lang isa-isa, masyadong marami. Yan, so sa skills ko, ang nagbago lang dito yung aking shield charge, no? Pero yung aking battle chant ay level 3 pa din. At yung defending aura nilagyan ko just in case. Tapos nilagyan ko na rin tong fearless, no? Kasi medyo may naglalabasan na yung mga crit build, no? Dahil na sa master skills ng Rune Knight, 'di ba? May mga auto attack na medyo masakit, no? Kaya kailangan natin ng fearless sa ngayon. Pero kukunti pa naman sila. Yan. Pero ni-ready ko na rin just in case. Yan, kasi kumukunti na yung populasyon ng mga sorcerer, di ba? Nag-change na sila sa warlock. Kasi medyo nagiging wala na silang silbi. Hindi sila makapatay. Yan. So, shield charge, kailangan mo dyan yung shield charge stun rate plus 15% at hit rate ng shield charge para tumama. Yan. Siyempre, ang pinakamaganda, iniisip kong kumuha ng card na rate, no? Para dun sa stun, additional stun chance ng shield charge. Yan. At kung meron ka pang mga iba pang stun, diba? Tsaka meron din yung freeze, no? Pwede kong gamitin nga yung aking Kitolanox card for PvP. Pero sa tingin ko, malaki yung impact ng Munak card sa PvP, lalo na wala pa tayong mga ignore defense na enchantment. At syempre sa aking mga sakray, di ba, napa level 20 ko na yung aking mga sakray, di ba? Dito kumuha ko dyan ng physical attack tulad ng sinasabi ko sa inyo. Diba, mas importante yung unahin yung physical attack at magic attack kaysa sa ignore defense. Bago ka kumuha ng 100% na ignore defense, siguraduhin mo muna na mataas ang iyong physical attack at magical attack. Yan. Pero yung aking sa armors naman, no, tinipid ko yung aking sakray, no. Hindi ko pa siya pinapa-level kasi nga sayang yung mats, no? At saka hindi pa sa ngayon kasi medyo mahirap pang tapusin yung dark finale na warrior, kaya sa ngayon hindi ko pa siya pinapa-level. Pero sa tingin ko yung magandang kunin dito, hindi ko alam kung umeepekto yung true AA damage sa instant slash, pero kung mag-e-effect yun, ayun yung kukunin ko dito. Kung hindi naman, syempre doon tayo sa physical attack. Yan. At syempre sa instances, no?
medyo marami nag-react dun sa ating video tungkol sa Wild Fantasy Fable. Ito, nung start nung game, no, hindi ko talaga to trip gawin, yung Fantasy Fable. So nung first week, parang hindi, ano lang, pa isa-isa or dalawa lang ako dyan. Hanggang ngayon, pa isa or dalawa lang per week ang ginagawa ko sa Fantasy Fable. Pag meron lang akong kailangan i-upgrade, tulad nung sa Spearfish Pike ko, no? Ngayon, kailangan kong mag-farm ng dito sa Chaotic equipment na ito, yung nakukuha dito, yung Ancient Cape, no? Kasi baka next patch, baka lumabas na yung star ng garments. O kaya, ito na yung susunod kong equipment na ipa-farm. Yan. So, yun lang, no, for our video update. Sana may natutunan kayo, at kung wala man, di ba, pwede mong i-comment sa ating comment section. At kita-kits next video. Bye-bye!